At dahil nga sabi ng anak ko, lalaban ako sa Olympic, charot. Yan lang talagang ginagawa kong exercise sa umaga. Kasi itong anak kong maluko-luko din naman. Kinunan ako ng video, tapos kinunan ako, sinend niya sa akin. Di ginawa akong content. So, for today's video, tayo ay mananalakay. Tatalakayin natin ang tungkol sa mga magulang at sa mga anak dahil yan ang nagbabiral ngayon. Kakain tayo, pero bumili ako ng Nescafe. Oh, ang tagal ko nang hindi nakakatikim ng Nescafe. Puro kaping barako ang iniinom ko. At syempre, ang ginagamit ko, brown sugar. Ayan. Kaunti lang, 1 teaspoon ng brown sugar. Tapos meron akong 2 fried chicken which is 370 calories and 1 cup of rice which is 200 calories and then the salad which is I think 170 calories. So, kayo na ang bahalang mag-total. So, ito lang ang gusto kong ipaalam sa lahat ng mga anak. Sa lahat ng mga anak, magiging magulang din kayo one day. One day, kadalasan, dun lang nila nare-realize, ganun pala maging nanay, ganito pala maging nanay. Kaya sasabihin ng iba, ang pinakasinungaling ay nanay daw ang sinungaling. Bakit kamo? Lalo na kung ikaw ay naghihirap, yung mahirap ba ang buhay ba? Hindi ba mayaman? Kung mahirap ang buhay mo, minsan, yung kakainin mo, ipapakain mo na lang sa mga anak mo. Minsan, magtatanong kumain ka na, kahit hindi ka pa kumain, sasabihin niya, kumain na, para lang yung kakainin niya, makain din ng anak niya. Minsan, kahit masama ang pakiramdam ng nanay, kailangan kumilos para sa mga anak niya. Sasabihin niya pa rin, okay lang ako kahit hindi siya okay. So, yung mga ganun ba, na hindi maintindihan minsan ng mga bata, ng mga anak, ganun. Although, hindi naman talaga obligasyon ng mga anak na alagaan ang mga magulang. Ang magulang, obligasyon nilang alagaan ang mga anak. Nasa sa anak na yun, kung later on, kung magiging maganda ang buhay nila, kaya nilang tulungan ng mga anak, ay ang mga nanay, pwede naman, nasa sa anak talaga yung kung paano nila dalhin ang nila sa pagtanda nila. Pero bisan kasi, may mga anak na minsan nahihirapan din sila, so wala din silang magawa. Kaya mahirap talaga pag mahirap ka talaga. Kaya kailangan talaga, pag mahirap ka talaga, wala kang pera. Pag wala kang pera, mahirap ka eh. Ganon. Kaya sa mga anak, alam nyo, habang may time pa, mahalin nyo ang inyong mga nanay kasi pag wala na kayong nanay, wala na talaga. Kasi, yung mga nangyayari ngayon, parang hindi maintindihan ng kabataan. Pag sinasaway sila, mga galit pa. Pag tinuturuan sila ng mga obligasyon, mga masasama pa ang loob. Mga nagtatampo pa, mga naglalayas pa. One day, itaga mo talaga sa bato. Marirealize mo ang paano ang maging nanay at maalala mo ang nanay mo at ang tatay mo or magulang mo na ganun pala. Kasi parang yan eh. Siyempre pag nagkapamilya na yung anak mo, yung anak naman nilang aasikasuhin. Minsan, nahihirapan din yung mga anak. So, kung nakapagsinungalin man ang nanay, wala din tayo. Sa kultura nating Pilipino, wala tayong hindi tayo pwedeng lumaban. May mga lumalaban talaga na walang magawa ang magulang na mga lumalaban. Nasa anak din talaga. Pero ako kahit ganito ako, hindi talaga ako. Kahit minsan, alam ko na may katwiran ako. Hindi ako nangangatwiran. Hindi talaga, umiiyak na lang talaga ako. Kasi alam mo naman ang naging hirap din ng mga magulang mo. Ang pag-aalaga sa'yo, Diyos mio. Kung alam nyo lang, napakahirap mag-alaga. Kaya kung kayo ay may mga pera, napakaswerte ninyo. Kung kayo ay mga magulang na nagkaroon ng pera, napakaswerte ninyo. Pero, yun lang talaga. Wag niyong pasamain ang loob ng inyong mga magulang. Darating din kasi ang panahon na magkakaanak kayo. Pag nagkaanak kayo at sumama ang loob niyo, saka niyo palang maaalala ang mga magulang niyo. Kasi, sabi nila, mabigat daw sa buhay pag ang magulang mo ay nagkaroon ng sama ng loob sa iyo. Yun ang kasabihan, pero sa ibang bansa naman kasi hindi. Dito nga sa Amerika oo, may mga magulang din, katulad ng magulang ng manugang ko.
napaka-stricto nila talagang. Ang magulang ay magulang, hindi pwedeng ang magulang ay maging anak. Yung hindi pwedeng sagot-sagutin, ay nako, hindi, bawal. Parang Filipino culture din yung mga ano dito, pero yung iba hindi. Bata pa lang ang mga bata, minsan nagsasagot-sagot na, pero depende din kasi sa pagpapalaki. Minsan kasi nasa environment yan eh. Kaya ang payo ko lang, love yourself, love your parents, and love one another. Forgive and forget. Yun, matuto tayo magpatawad. Wala namang mawawala kung magpapatawad tayo, kung magpapakumbaba tayo. Huwag niyong stressin ang inyong mga sarili sa kakaunting bagay. Kung masama ang inyong loob, mukha mo'y pumapangit kung ikaw magsimangot. Di lang ikaw ang may problema, sino may gayon din. Hindi ba? Isipin mo ay iyong iba. Ang pamilya'y magulo. May problema sa kwarta. Parang kumanta na. Alam mo yung kanta na yon? Totoo talaga yon. So pagkatapos ko nang kumain, natapos na nga akong kumain, oh. Maghuhugas na ako niyan. Kasi pagkatapos ko maghugas, maliligo na ako at ako naman ay mag-e-exercise na. Ganyan lang ang aking life dito. Mag-isa ako pag Monday to Friday. Kasi nasa trabaho silang lahat at nasa school. Thank you for watching.